Karma sa pabayang asawa. Nanghihinayang po kasi si Dante sa lupang minana sa mga magulang, tay. Nakatiwangwang lang daw kasi tsaka walang nag-aasikaso eh. Iyan ba talagang dahilan kaya kayo uuwi sa probinsya ng asawa mo? Eh ano pa bang magiging dahilan namin? Masyadong malayo ang Cotabato. Baka mamaya matagalan bago kayo makauwi. Hindi mo man lang inisip na matatanda ng mga magulang natin. Hindi naman kami mangingibang bansa para hindi na makabalik dito sa atin eh. Gusto ko lang pagbigyan ng asawa ko. Baka naman kasi hindi na makatagal ang asawa mo dito sa atin dahil sa amin ang pamilya mo. Tsaka ate, baka kapag nandun na kayo, biglang lumabas ang tunay na ugali ng asawa mo. 7 taon na kaming nagsasama ni Dante. Ni Katiting, hindi siya nagbago ng pakikisama sa akin. At kahit sa inyo, yun na talaga ang ugali niya. Mabait at responsableng asawa at ama sa mga anak namin. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin palagay si Itay sa asawa mo. Malakas ang pakiramdam niya na hindi pa ipinapakita ni Kuya Dante ang tunay niyang ugali. Hindi ko alam kung bakit kayo ganyan sa asawa ko. Mula pa noon, wala naman siyang ipinakitang masama sa inyo. Bahala ka nga. Alalahanin mo, malayo ang probinsya ng asawa mo. Kapag nangailangan kayo ng tulong, hindi kami agad makakapunta. Hindi kami pababayaan ng asawa ko ron. Buo ang tiwala ko sa kanya. Ay, ikaw ang bahala. Kung desidido ko na talagang sumama sa kanya, ingatan mo sana ang mga apo ko. Tama ang kapatid mo. Mapapalayo na kami sa iyo at wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo lamang. Salamat po, tay. Basbasan niyo kami sa pag-uwi namin. Nasisira ang tahanan kapag ang asawa'y pabaya at walang pananagutan. Kung hindi handa sa obligasyon, huwag munang mag-asawa. Pag-isipan ito ng mabuti para walang pagsisihan at walang buhay na masira. Magandang araw po sa inyo, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rowena. 40 anyos sa kasalukuyan. Lumaki at nagkaisip po kami ng mga kapatid ko sa Tondo, Manila. Gusto ko pong magbahagi ng aking masalimuot na karanasan para magbigay na rin ng inspirasyon at aral sa mga kapwa ko babae at katulad kong ina. Na ilang taon ding nakulong sa isang toxic na relasyon. Ang kwento ko ay sisimulan ko sa pag-uwi namin ng probinsya ng aking asawa sa isang bayan sa Mindanao. Masyado palang liblib itong lugar niyo. Hindi ko na napansin kagabi nung dumating tayo dahil madilim na ang paligid. Hindi magtatagal, masasanay din kayo ng mga bata. Saan dito ang bahay ng mga kaanak mo? Medyo malayo sila dito sa bahay natin. Pero mamaya pupunta tayo sa kanila. Malapit lang ba dito ang eskwelahan at palengke? Oo naman, minsan pupunta tayo dun. Mabuti naman. Sana mababait ang mga kapitbahay natin. Wala namang pinagkaiba ang mga taga rito sa mga tao sa Maynila. Mas mababait pa nga ang mga taga rito eh. Ewan ko ba? Para kasing ibang pakiramdam ko rito eh. Subukan lang muna nating tumira dito. Kapag ayaw mo talaga, edi uuwi tayo sa inyo. Dante, mas okay naman kasi ang trabaho mo sa Maynila. Bakit hindi mo na lang kaya ibenta ang lupa mo rito? Hindi ko kasi alam kung mabebenta ko. At saka baka hindi pumayag ang mga kapatid ko. Kahati ko kasi sila eh. Ha? Akala ko ikaw lang ang may-ari ng lupa nyo. Pwede bang sa akin lang ipamana ng mga magulang ko ang lupa namin? May mga kapatid ako. Hindi ko lang siguro naintindihan ang sinabi mo. Malamang nga. Mabuti pa, magluto ka na ng almusal natin para pagising ng mga bata, kakain na sila. Saan ka pupunta? Mag-iikot lang ako sa paligid nitong bahay. Maayos pa naman ang bahay na inuwian namin. Sabi ng asawa ko may pumupunta rito para maglinis at magtabas ng damo sa paligid ng bahay. Mapuno rin ang lugar. Halos hindi na nga makapasok ang sikat ng araw sa kapal ng mga dahon. Sa katulad kong hindi sanay sa buhay probinsya, masasabi kong hindi ako tatagal sa lugar na ito.
Nakatapos na akong magluto ng almusal na magising ang 2 bata. Bumalik na rin galing sa paglilibot si Dante. Pagkatapos ng almusal namin, pinuntahan na namin ng mga kaanak niya. Hindi naman pala kalayuan ang mga bahay nila. Mainit naman ang pagtanggap nila sa amin ng mga anak ko. Sabi ko naman sa'yo, mababait ang mga kamag-anak ko. Ang dami nga nilang tanong at para kang galing abroad nung salubungin nila. Ako lang kasi sa magkakapatid na nakarating at nakapagtrabaho sa Maynila. Akala nila maganda ron. Hindi nila alam, maliban sa lahat binibili, kung walang permanenteng trabaho, siguradong gutom mga abutin. Kaya lang kasi ang mga bata nasanay na sa buhay sa syudad. Gusto lang talaga kitang pagbigyan na umuwi rito. Maganda dito, Rowena. Tahimik tayong mamumuhay ng mga bata. Mabait naman ang pamilya ko . Alam ko na hindi mo na matagalan ng ugali ng tatay ko. Iyon ang nakikita kong dahilan kung bakit mo naisip na umuwi na lang dito. Hindi ko kasi alam kung bakit sa tagal na nating nagsasama, hindi pa rin ako gusto ng pamilya mo. Lalo na ng tatay mo. Hindi ko nga rin maintindihan si Itay . Tinatanong ko naman siya kung ano ang problema at kung ano ang ayaw niya sa'yo. Hindi naman niya masabi. Baka mas gusto pa rin nila yung ex mo na nasa abroad na ngayon. Ayaw nila sa isang bus driver lang. Naku, matagal na yun. Ang huling balita ko nga may pamilya na rin siya. Mabuti na rin na malayo na tayo sa kanila. Naiilang din kasi kung kumilos kapag nasa malapit sila . Kahit naman kapitbahay natin sila, hindi naman sila nakikialam sa atin. Kahit hindi mo sabihin, alam kong meron silang sinasabi sa akin kapag nakatalikod ako. Pakikialam na yon para sa akin. Huwag mo na silang ipagtanggol. Ano ka ba? Wala silang sinasabi na masama laban sa'yo. Nagkakaila ka pa. Sige, ipagtanggol mo pa sila kahit nasa lugar ko na kayo. Bakit ba ang init ng ulo mo ngayon? Ikaw naman kasi nagsisinungaling ka pa . O sige na, tama na. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Dapat lang na huwag na natin silang pag-usapan. Saradong aklat na sila sa buhay natin. Teka nga, Dante. May sama ka ba ng loob sa pamilya ko, ha? Maayos ang pakikisama ko sa kanila mula nung magsama tayo. Pero hindi katulad ng mga asawa ng mga kapatid mo. Mainit ang pagtanggap ng pamilya mo sa kanila. Sa akin, halatang napipilitan lang sila . Hindi totoo yan. Kita mo naman na kapag may okasyon, lagi kang hinahanap kahit nasa trabaho ka pa. Hindi ako manhid, Rowena. Nararamdaman ko na ayaw nila sa akin para sa'yo. Mabuti pa nga yung bayaw mo . Niyayaya ng tatay mong uminom, samantalang ako ni minsan hindi. Kapag niyaya ko naman siya, lagi siyang tumatanggi. Pasensya ka na kung yan ang pakiramdam mo sa kanila. Mabuti na lang talaga at umuwi na tayo dito. Aminado akong sinabi ng kapatid ko noon na iba ang pakiramdam ni Itay sa asawa kong si Dante. Hindi daw nito nilalabas ang tunay na ugali sa harapan naming lahat. Tahimik kasi ang asawa ko at walang ganong kaibigan. Kung hindi rin siya unang kakausapin, hindi siya magsasalita. Pero sa aming pamilya niya, maasikaso at maalaga siya. Buong sahod din niya binibigay niya sa akin kahit wala nang matira sa kanya. May oras din siya para ipasyal kami ng mga bata. Kapag nasa bahay naman siya ang nagluluto para sa amin. Sa 7 taon naming pagsasama, wala pa kaming pinag-awayan na malaki. Madalas tampuhan lang at naaayos din naman agad. Kaya nagtataka ako kung bakit nasabi yun ng bunso kong kapatid na merong tinatago ang asawa ko. Matuloy na lumipas ang 1 buwan. Napuntahan ko na rin ang eskwelahan na papasukan ng 2 naming anak. May mga kaibigan na rin ako. Isa na si Aling Elay na malapit lang ang bahay sa amin. Kaya pala nung tumatawag ako kanina dito sa labas walang sumasagot. Yung pala nasa bayan kayo. Namili po kasi ako ng gamit ng mga bata. 1 linggo na lang kasi pasukan na.
Ay oo nga pala, pasukan na sa Lunes. Bakit nga po pala pumunta kayo rito kanina? Nagtiba kasi ng saging sa basi-basil, kaya dinalhan kita. Ah, yun hubang nasa may pintuan? Sa inyo pala galing. Salamat po, Aling Elay. Wala yon, iha. Si Dante nga pala. Nasa lupa ho nila at naglilinis, kasama ng mga kapatid niya. Bala kasi nilang magtanim eh. Sa kanila din pala napunta ang lupang yun. Sa kanila naman po talaga mapupunta ang lupa na yon dahil pamana ng mga magulang nila. Yun ba ang sabi sa'yo ng asawa mo? Opo, yun ang sabi niya. Bakit po? Wala naman. O paano? Maiwan na muna kita ha. Dadalhan ko rin kasi ng saging sa mga anak ko sa kanila eh. Sige po, salamat ulit sa saging. Mabait si Aling Elay pati ang asawa niya. Silang dalawa na lang ang nakatira sa bahay nila na nasa bandang likuran pa namin. Ang 5 daw niyang anak may kanya-kanya ng pamilya. Ang panganay daw niya nasa Maynila nakatira at bihira na lang makauwi. Sa loob ng ilang linggo namin sa lugar na yun, unti-unti na rin kaming nasasanay ng mga anak ko. Nakikita ko ring masaya ang asawa ko sa pananatili rito. Yun nga lang malayo kami sa lahat ng pwedeng puntahan. Bihira na rin ako makahawak ng pera mula nang tumira kami rito. Si Dante na kasi ang laging nagbabudget at malaki na rin na nabago sa pamumuhay namin. Pasensya na, ngayon lang ako. Dinala pa kasi namin yung mga kalakal sa ninang ng kapatid ko. Ano nga palang ulam? Nagisa lang ako ng sardinas. Kumain na ba kayo ng mga bata? Oo. Kanina pa kasi kami nagugutom eh. Naupo ka na rito at maghahain na ako ng pagkain mo. May pera naman ako dito eh. Bukas bibili ako ng ulam. Mamamalengke ba tayo bukas? Ako lang. Sasabay lang kasi ako sa kapatid ko eh. Nakamotor siya, kaya hindi tayo kakasya. Ganun ba? Gusto ko sanang mamalengke tayo ng magkasama eh. Para mabili ko yung mga pagkain na gusto ng mga bata. Kaya nga makikisabay lang ako sa kapatid ko dahil mahal ang pamasahe papuntang palengke. At saka maliit lang ang pera ko. Baka kung ano-ano ang bilhin mo. Yung mga bata kasi, hindi naman sanay na laging sardinas ang ulam at gulay. Naghahanap na kasi sila ng ibang ulam eh. Hindi sila anak mayaman para mag-inarte. Turuan mo kasi na kumain kung ano lang ang meron. Wala na tayo sa Maynila. Wala na akong trabaho. Isa pa yan eh. Wala ka bang balak maghanap ng mapapasukang trabaho dito? Kaya nga tayo umuwi dito eh, para maasikaso ko ang lupa namin. Paano naman ang mga gastusin natin? Ang mga bata, pumapasok na sa eskwelahan. Magkakapera tayo kapag nakaani na kami sa lupang sinasaka namin. Ang importante, hindi kayo nagugutom. Ang daming gulay sa paligid. Sanayin mo kasi mga anak natin na kumain ng gulay. Kumakain naman sila. Ayaw lang nila nung araw-araw. Bukas ibibili ko sila ng karne ng baboy para maiba naman. Naku, sigurado na matutuwa sila. Mamaya na nga tayo mag-usap. Kanina pa ako nagugutom eh. Sa loob ng 1 taon, umasa lang kami sa lupa na tinataniman ni Dante at ng kapatid niya. Minsan may pera, madalas kinakapos. Hindi naman nagrereklamo ang mga anak namin. Pero kita ko sa mukha nilang nahihirapan na rin sila. Madalas kasi wala silang baon na kahit na ano. Napipilitan na nga lang akong umutang sa tindahan ng baon nila. Hindi na rin ako nakatiis. Naglabandera ako para kahit papano may pera akong may tatabi at pambayad sa utang ko. Napansin ko kasi naging maluho si Dante sa sarili. Kapag nagkakapera siya, mas inuuna niyang bumili ng damit, sapatos at minsan nagpapainom pa siya sa mga kaibigan. Madalang din kami mag-ulam ng masarap. Hindi tulad nung nasa Maynila kami. Maganda ba tong t-shirt ko? Ha? Oo
naman. Wala ka pang ganyan na kulay ng damit eh. Saan yan galing? Hulugan to sa hipag ko. Teka, di ba kabibili mo lang nung isang araw ng damit tsaka pantalon? Ginagamit ko na yun. Malapit na ang piyesta sa kabilang barangay. Ito ang susuot ko. Baka naman meron kang extra dyan, Dante. Bala ko rin sanang bilhan ng damit ang mga anak natin eh. Saka na, hindi naman sila maalis ng bahay. Hanggang eskwelahan lang naman sila. Pero luma na kasi ang mga pambahay nila eh. Yung tsinelas nga na gamit nila, inutang ko pa sa tindahan dahil pareho ng sira. Pambihira ka naman, Rowena. Oh. Ngayon nga lang ako bumabawi sa sarili ko eh. Tapos puro ka pa reklamo na wala ng bagong damit at tsinelas sa mga anak natin. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, hindi ba dapat mga bata muna ang unahin bago ang mga sarili natin? Nung nasa Maynila tayo, wala na akong ginawa kundi ang unahin kayo. Naiinggit na nga ako sa mga katrabaho ko na laging may bagong damit at sapatos eh. Samantalang ako, hindi man lang ako makabili. Binibilhan naman kita. Napakadalang mong gawin yun. Puro ka na lang mga anak natin. Tinatanong naman kita noon, pero sabi mo, wala kang gusto. Sabi mo pa nga na unahin natin ang pangangailangan ng mga anak natin eh. Siyempre yun ang sasabihin ko para walang masabi ang pamilya mo. Pero kung alam mo lang ang pagtitiis ko nung nasa inyo pa ako. Hindi ko alam na nagkukunwari ka lang pala nun. Akala ko kasi totoong kami ang priority mo. Wala na tayo sa inyo ngayon. Kailangan tumulong ka rin sa mga gastusin dito sa bahay, lalo na sa mga anak natin. Hindi ko lang sinasabi sa'yo, pero tumatanggap ako ng labada sa ibang tao. Magkano lang ang kita dyan? Hindi naman lahat ng taga rito mapepera. Kahit papano, malaking tulong pa rin sa akin yun. Maghahanap din ako ng pwede kong maging trabaho. Huwag mo sanang isipin na tinatalikuran ko ng responsibilidad ko sa inyo. Gusto ko lang namang unahin muna ang sarili ko. Naiintindihan kita, Dante. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagtatampo sa'yo. Kahit may hinanakit ako dahil sa mga sinabing yun ni Dante, sinarili ko na lang. Ayoko kasing palalain pa ang sitwasyon. Naisip ko ring malaki nga talaga ang naging pagkukulang ko sa asawa ko. Bibigyan ko siya ng pagkakataong makabawi sa sarili niya. Alam ko namang babalik din siya sa dati. Kung ano-ano ang pinasok kong trabaho para lang maibigay ang pangangailangan ng mga anak namin. Minsan sumasama din ako kay Aling Elay para magbenta ng mga gulay sa ibang lugar. Pero may pagkakataon talaga na hindi sumasapat. Lalo na kapag humihingi pa sa akin si Dante ng pera. Para lang matigil siya sa kakasumbat sa akin, binibigyan ko na lang. Nagbago na rin siya ng pakikitungo sa mga anak namin. Nawala na rin ang dating malambing sa anak at maasikaso na asawa ko. Hindi mo kailangang sigawan si Julius. May sinasabi lang naman ng bata eh. Paano? Sabi ko, mamaya na. Tuloy pa rin siya sa pagsasalita niya sa harapan ko. Hindi ko tuloy maintindihan tong kausap ko. Mas importante pa ba yung kachat mo kesa sa anak natin? Makakapaghintay naman kasi ang sasabihin niya eh. Itong kausap ko ang bibili ng lupa namin magkakapatid. Akala ko ba wala kang balak na ibenta ang lupa nyo? Tinatamad na kasi yung kapatid ko na mag-asikaso ng mga pananim eh. Hindi ko naman kakayanin mag-isa ang pagtatanim. Kaya nagdesisyon kami na ibenta na lang. Kapag ba naibenta mo na ang lupa nyo, pwede na kaya tayong bumalik sa Maynila? Wala na akong balak bumalik doon. Ano? Bakit naman? Basta, ayoko na doon. Mas gusto ko pa rin dito. Kung ayaw mong bumalik dun sa dati nating bahay, pwede naman tayong lumipat na lang. Kung ayaw mong malapit sa bahay ng pamilya ko. Ano, uupa tayo? Mas mapapagastos tayo. Kung ganun, kami na lang ng mga anak natin ang babalik sa Maynila. Ano, iiwan niyo ako rito? Pambihira ka naman, Rowena. Pamilya tayo. Sa nakikita ko kasi,
Tinatamad ka ng gampanan ng tungkulin mo sa amin. Kaya mabuti pang umuwi na lang kami sa pamilya ko. Gusto ko lang namang magpahinga. Hindi ko naman kayo pinababayaan nung nasa Maynila tayo ah. Yun na nga eh. Nung umuwi na tayo rito, para kang nagbuhay binata. Nakalimutan mo yata na pamilyado kang tao. Sobrang naaawa na ako sa mga anak ko. Hindi ko man lang sila maipasyal at mabilhan ng gusto nila. Nakikiusap ako. Huwag na kayong umuwi sa inyo. Magbabago na ako. Pangako yan. Kailangan mong maghanap ng permanenteng trabaho. Habang lumalaki ang mga anak natin, lumalaki rin ang gastos natin. Kapag naibenta na ang lupa namin, ibibigay ko sa iyo ang pinagbentahan. Ibili mo ng kahit na ano mga anak natin. Madaling maubos ang pera. Kailangan mo pa rin ng permanenteng trabaho. Maghahanap din ako. Huwag ka mag-alala. Marami akong kaibigan na pwedeng mahinga ng tulong dito. Pinagbigyan ko si Dante na huwag siyang iwan. Makaraan nga ang 1 buwan na ibenta na ang lupa nila. At binigyan naman niya ako ng pera para sa mga anak namin. Kahit papano nakatikim ulit ng ginhawa ang 2 bata. Bumili rin siya ng segunda mano na motor para gawing service. Natanggap kasi siya sa trabaho sa isang planta sa bayan. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Dahil sa loob ng 1 taon, bumalik na naman siya sa dati. Hanggang isang araw napapansin ko ang kakaiba niyang kinikilos. Isang taga sa amin na nagsabi sa akin na meron daw inaangkas na babae sa motor ang asawa ko tuwing pauwi ito. Hinahatid daw sa kabilang baryo. Para akong sinapian ng mga oras na yun sa galit na nararamdaman ko. Kahit mahal ang arkila ng tricycle, pumunta pa rin ako sa pinapasukan niya at naghintay ako sa labas ng gate. Kalahating oras din ako naghintay bago siya lumabas kasama ang babae niya. Humarang ako sa daan at muntik pang matumba ang motor sa biglang preno. Walang iya kang babae ka! Malanti ka! Aray ko! Ang buhok ko! Bitiwan mo nga ako! Sino ka ba ha? Tinatanong mo ko, ha? Ako lang naman ang asawa ng inaangkasan mo! Hindi totoo yan, no? Binata si Dante. Boba! Sa itsura niya, iniisip mo na binata pa yan? Tama na, Rowena! Huwag kang mag-iskandalo dito, nakakahiya sa mga tao! Nahihiya ka sa kanila, pero sa akin hindi! Bitiwan mo nga ako! Kakalbuhin ko yung kabit mo! Malay ko ba na may asawa na pala si Dante? Iba kasi ang kwento niya. Kahit iba ang sinabi niya sa'yo, mag-isip ka ngang mabuti! Sa edad niyang 38, iisipin mong binata pa! Kita mo ang laki ng tiyan niyan! Ibig sabihin, merong nag-aalaga! Boba ka lang talaga! Palibhasa kasi! Mga bit lang yata ang alam mo! Sobra ka na ah! O bakit? Lalaban ka ha? Kasal kami ni Dante! Pwede ko kayong kasuhan! Tama na, Rowena. Umuwi na lang tayo sa bahay. Doon tayo mag-usap. Hindi tayo uuwi hanggat hindi ako natatapos dito sa kabit mo! Ikaw babae ka! Oras na hindi mo layuan ang asawa ko! Malilintikan ka sa akin! Alam ko kung saan ang bahay mo! Hanggang doon, ipapahiya kita! Mabuti pa, Tricia. Umuwi ka na. Ikaw naman kasi nagsinungaling ka sa akin. Hindi mo na nga sinabi na may asawa ka. Hindi mo pa sinabi na maladraguntong asawa mo. Ha? Diyan na nga kayo? Bumalik ka ritong babae ka! Hindi pa ako tapos sa'yo! Hindi ka ba talaga masabihan? Ha? Umalis na nga yung tao eh. Kung hindi ko pa kayo nahuli sa akto, hindi pa kayo titigil. Ni minsan, hindi mo kami maiangkas ng mga bata sa motor mo. Tapos iba pala ang pinapasakay mo. Mabuti pa sumakay ka na. Uuwi na tayo. Hindi ako sasakay dyan hanggat hindi mo nalilinis yung motor mo. Eh, saan ka sasakay? Dito sa inarkila kong tricycle ako sasakay.
Hanggang sa makauwi sa bahay, tuloy pa rin ang pang-aaway ko kay Dante. Tahimik lang naman siya habang nakatingin sa malayo. Hinayaan niya lang ako na bungangaan ko siya. Huminto lang ako na mapagod ako at nauubusan na ng hininga. Akala ko hindi na siya magsasalita. Pero ako pa rin ang sinisi niya kung bakit niya yung ginawa. Hindi na lang ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ako pa talaga ang sinisi mo, ha? Na lahat ginagawa ko para sa pamilya natin. Totoo naman kasi, wala ka ng oras para sa akin. Puro ka na lang pag-aasikaso sa mga anak natin. Pati sarili mo, pinabayaan mo na. Sino pa gaganahan tumabi sa'yo? Sana, tanungin mo rin kung bakit napabayaan ko na ang sarili ko. Sa palagay mo kaya, makakabili ako kahit pulbos sa kakarampot na perang ibinibigay mo sa akin, ha? Natural, uunahin ko ang mga pangangailangan ng mga anak natin kaysa sa sarili ko. Alam mong maliit lang ang sahod ko. Ano bang inaasahan mo? Yun naman pala eh. Tapos nagagawa mo pang mambabae. Hindi ka na nahiya na sabihin na binata ka pa. Tapos na naman ang relasyon namin eh. Tapos na talaga ang maliligayang araw nyo. Sa tingin mo kaya, pagkatapos ng nangyari kanina, makakapagtrabaho pa kayo ron? Hindi ka man lang nag-isip bago ka nag-iskandalo. Paano na tayo niyan? Hindi maghanap ka ng ibang trabaho. Alam nga namang tutunganga ka lang dito sa bahay. Akala mo yata ganun lang kadali maghanap ng trabaho eh. Sana kasi, hindi ka gumawa ng kalokohan. Ayaw mo naman palang mawalan ng trabaho eh. Tapos hanggang ngayon, hindi man lang kita makitaan ng pagsisisi sa ginawa mo. Kahit naman magsisi ako, hindi na naman mabubura ang ginawa ko. Siguruhin mo lang sana na hindi ka na makikipagkita sa babaeng yun. Dahil kung hindi, babalik na kami sa Maynila. Ayan ka na naman eh. Yan lagi ang panakot mo. Gagawin ko talaga ang sinabi ko, Dante. Hindi ako basta nananakot lang. Ngayon na alam na ni Tricia na may asawa ko, siguradong hindi na yung makikipagkita sa akin. Dapat lang. Dahil ipakukulong ko talaga kayo pareho kapag nalaman ko na nagkikita ulit kayo. Hindi na ulit pumasok sa plantang yun si Dante. Nung kinuha niya ang huling sahod niya, sumama ko para lang masiguro na hindi sila magkikita ng kabit niya. Nang mga sumunod na araw, sumama na lang sa kapatid niya ang asawa ko para makapag-extra. Naging mahirap ulit ang buhay namin. Lalo na nang umabot na ng ilang buwan na bakante si Dante. Kahit araw-araw pa akong tumanggap ng labada, hindi pa rin sumasapat sa amin. Lalo na kapag alam ni Dante na may pera ako, hindi siya nagbibigay. Gusto ko sanang maghanap ng maayos na trabaho. Hindi ko lang alam kung saan hahanap. Kayo po pala, Aling Elay. Ang lalim ng iniisip mo ah. Kaya hindi mo naramdaman ang paglapit ko eh. Pasensya na po. May kailangan ho ba kayo? Hindi ka na kasi nagagawi sa bahay. Kaya pinuntahan na kita. May problema ka ba ha? Ganun pa rin po ang problema ko. Hindi na yata babalik sa dati si Dante. Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo ah. Total, matagal na kayo dito eh. Kung ano nakikita mo na ugali ni Dante, yun talaga ang ugali niya noon pa. Hindi pa man siya napapadpad sa Maynila. Ang pagkakakilala ko po sa kanya noon, mabait siya, responsable, at kami ang lagi niyang inuuna. Kung sakali ba na ipapakita niya agad sa'yo ang tunay na ugali eh, may pag-asa ba na magustuhan mo siya? Ang totoo po niyan, imposible na magustuhan ko siya. Alam mo ba ang lupa na ibinenta nila magkakapatid? Hindi naman talaga sa kanila yun eh. Po? Kanino po ang lupa na yun? Hindi naman pwedeng magbenta sila ng hindi sa kanila. Ang lupang yon kay Macario. Sa tiyuhin nila. Inatake ang matanda dahil sa pakikipagtalo sa asawa mo. Hindi man lang niya tinulungan ng tiyuhin kahit hirap na sa paghinga. Kami pa ng asawa ko ang tumulong, nakakarating lang.
at natanaw ang pagtatalo nila. Yun ang dahilan kung bakit siya napilitang umalis dito. May pagkasutil ang asawa mo kahit noon pa eh. Iba po kasi ang kwento niya sa akin eh. Hindi niya talaga sasabihin yon. Mabait ka naman, sana nagtinuna siya sa'yo. Pero nagawa pa niyang mambabae. Hindi ko man lang nakita ang totoo niyang pagkatao noon. Ngayon, naiintindihan ko na ang mga magulang at bunso kong kapatid kung bakit mabigat ang loob nila kay Dante. At madalas pa nilang sabihin na may itinatago itong ugali. Minsan kasi nabubulagan tayo ng pagmamahal natin sa isang tao eh. Siguro nga po. Aling Elay, gusto ko na ngang bumalik sa amin eh. Kaya lang, lagi siyang nagmamakaawa na wag naming iwan. Nangangako na magbabago na siya para sa amin. Pero hindi naman niya ginagawa. Ikaw pa rin ang magdedesisyon sa bagay na yan. Tandaan mo, laging kapakanan ng mga anak mo ang unahin mo. Oo naman po. Gusto ko nga sanang magkaroon ng permanenteng trabaho eh. Gusto kong mag-ipon para makapagsimula kami ulit ng mga anak ko kung sakaling hindi na magbago si Dante. Eh kung balak mo mag-ipon, dapat hindi niya alam. Para madali para sa inyo ang makaalis kahit anong oras. Ganun na nga po ang gagawin ko. Magtatanong ako sa anak kong bunso kung may alam siyang trabaho na pwede mong pasukan. Yun lang sa ngayon na maitutulong ko sa'yo. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa inyo. Naaawa kasi ko sa inyo ng mga anak mo eh. Mababait at magagalang pa naman sila. Hindi tama na habang buhay na lang silang makulong sa lugar na ito. Habang hinihintay ko ang balita sa anak ni Aling Elay, tuloy lang ako sa pagtanggap ng labada. Hanggang sa magkasakit na ako dahil sa matinding pagod. At minsan sa pagtitipid, hindi na rin ako nakakakain. Imbis na mag-alala si Dante, bakas pa sa kanya ang pagkainis. Na para bang malaking abala ang pagkakasakit ko. Imbis na nasa tabi ko sana siya, mas ginusto pa niyang lumabas ng bahay. Ni hindi man lang ako binilhan muna ng gamot o di kaya asikasuhin ng mga anak namin. Mabuti na lang dumalaw si Aling Elay. At nakita niya akong nangihina. Agad siyang umuwi sa kanila para kumuha ng gamot at langis na pinanghilot niya sa akin. Salamat po sa inyo, Aling Elay. Bumuti na po ang pakiramdam ko. Nabanggit kasi ni Ruth kanina na maglalaba ka raw dapat sa kanila. Eh nagtaka siya bakit hindi ka dumating. Nung isang araw pa po kasi masama ang pakiramdam ko eh. Pinipilit ko lang talagang kumilos. Pero kagabi, hindi na ako makabangon. Mabuti na nga lang at marunong nang mag-asikaso ang dalawang bata. Nasaan nga pala si Dante? Alam ba niya na may sakit ka? Alam niya nga po pero mas nainis pa siya sa akin dahil may sakit ako. Hindi man lang niya ako binilhan ng gamot bago siya umalis. Wala talagang pakialam sa iyo ang asawa mo. Kapag nagtagal, mas makikilala mo pa ang tunay niyang ugali. Aling Elay, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Oras na may lumabas pa siyang ibang ugali. Dati nga hinabol pa siya ng taga ng ama niya. Napigilan lang ng nanay nila. Iba talaga ang ugali niya. Ultimo mga magulang na uubusan ng pasensya sa kanya. Gusto ko na talagang makaalis dito. Eh bakit hindi mo tawagan ng pamilya mo? Baka matulungan ka nila. Ayokong malaman nila ang kalagayan namin. Siguradong ako ang sisisihin nila dahil pinigilan naman nila akong sumama nun kay Dante. Eh kung ganun ang pag-asa na lang makapagtrabaho ka. Sabi pala ng anak ko, may alam daw siyang trabaho na pwede ka. Yun nga lang malayo rito. Kailangan maaga kang aalis at gabi ka nang makakauwi. Doon daw yun sa pinapasukan niya.
Sigurado na hindi ko naman maaasahan si Dante sa pag-aasikaso sa mga anak namin. Kailangang malapit lang ang makuha kong trabaho. Kung ipagkakatiwala mo mga anak mo sa akin, pwede ko naman silang tignan sa umaga at sa hapon pag uwi nila. Naku, nakakahiya naman ho sa inyo. Lahat ng tulong na pwede kong ibigay sa inyong mag-iina, gagawin ko. Sige po, pipilitin kong magpalakas agad para mapuntahan ang sinasabi ng anak niyo. Konting tiis na lang. Makakaalis din kayo sa ganitong sitwasyon. Opo, alang-alang sa mga anak ko, lahat gagawin ko. Bago umalis si Aling Elay, ipinagluto pa niya kami. At nagbilin sa mga anak ko na sila na lang muna ang bahala sa akin. 2 araw din ako nakaratay sa higaan. At 2 araw ding hindi umuwi sa amin si Dante. Alam kong nasa kapatid lang siya nagpalipas ng mga araw para makaiwas ng obligasyon sa amin. Kahit nangihina pa, pinilit ko nang bumangon at pinuntahan ng sinasabi ng anak ni Aling Elay. Isa pala yung farm at naghahanap pa sila ng maintenance. Tingin ko namang kaya ko ang trabaho dahil hindi naman ako anak mayaman. Marami naman kami at tulungan daw sa mga gawain. Natanggap ako dahil sa rekomendasyon ng anak ni Aling Elay. Binigyan na rin ako ng uniforme para makapagsimula na kinabukasan. Maraming salamat po, Aling Elay. Utang ko sa inyo ni Juvie kung bakit ako may trabaho na ngayon. Masaya nga din si Juvie dahil may makakasabay na siya sa pagpasok at pag-uwi. Wala kasing makatagal sa mga pinapasok niya dun dahil malayo nga dito sa atin. Ayos lang naman po kahit malayo. Ang importante, may trabaho na ako. Bukas nga pala, mag-uumpisa na ako. Ay, kaso, hindi pa rin umuuwi si Dante. Akala niya siguro hanggang ngayon may sakit ka pa rin. Bukas pupunta ako dito para mabantayan ang mga anak mo. Pwede naman na sa hapon na lang. Ihahanda ko lang ang almusal at baon nila sa umaga. Sigurado na tulog pa sila kapag umalis ako. Huwag ka masyadong magtiwala. Mahirap nang walang kasama ang mga anak mo. Tsaka, maaga talaga akong nagigising sa umaga. Hindi ako maaabala kung yan ang iniisip mo. Sige na nga ho. Babawi na lang ako sa inyo pag sahod ko. Hindi naman ako humihingi ng kapalit sa tulong ko hindi ko na rin kayo tinuturing na iba sa akin. Napakabait niyo po, Aling Elay. Kahit malayo ako sa pamilya ko, para na rin akong nagkaroon ng ina sa katauhan niyo. Alam mo ba, Iha? Hindi talaga ako taga rito kundi ang asawa ko. Sa Maynila rin kami nagkakilalang 2. Inuwi rin niya ako dito noon pero hindi tulad mo naging maayos ang buhay namin dito dahil hindi naman nagbago ang asawa ko Dayo rin pala kayo rito. Kaya pala magaan agad ang loob ko sa unang kita ko pa lang sa inyo. Ganon din ako sa'yo, Iha. Siya nga pala. Namumutla ka pa hanggang ngayon. Mag-iingat ka sa trabaho mo, ha? At huwag mong puwersahin ang sarili mo, baka kasi mabinat ka. Opo, iingatan ko ang sarili ko sa trabaho. Alam niyo naman na ang mga anak ko ang lakas ko. Halo ang nararamdaman ko sa pagsisimula ng trabaho ko bukas. Ang dami rin naglalaro sa isip ko. Hindi ko rin maiwasan na mag-alala sa mga anak ko na ilang oras ko ding hindi makakasama. Ipinaliwanag ko na sa kanila noon pa na kailangan kong magtrabaho para makaipon at para na rin sa kinabukasan nila. Alam kong mahirap din para sa kanila na mawalay sa akin. Pero kailangan namin magsakripisyo. Kinabukasan maaga din nagising ang anak kong si Julius at tulog pa ang bunso ko. Dumating na rin si Aling Elay. May kalayuan ang bahay ni Juvie at kailangan ko pa siyang daanan.
Yumakap pa sa akin ng anak ko bago ko lumakad. Noong umaga ding yun, dumating naman ang asawa ko. Paalis na rin sana nun si Aling Elay. Anong ginagawa niyo dito, Aling Elay? Inasikaso ko kasi ang mga anak mo bago pumasok sa eskwelahan. Hindi pa magaling si Rowena? Nangihina pa rin siya pero pumasok na sa trabaho niya. Ang ibig niyong sabihin naglabada na siya ngayon? Ang ibig kong sabihin sa trabaho na marangal at sasahod siya na maayos para matugunan ang pangangailangan nila mag-iina. May trabaho na si Rowena? Oo, meron. Pinasok siya ng anak ko sa pinapasukan niya. Mabuti naman at may trabaho na siya. Mabait si Rowena. Ginagawa niya ang lahat para sa pamilya niyo. Sana nung may sakit siya hindi mo iniwan. Paano kung hindi ako dumating? Hindi ko naman siya basta iniwan May pagkain at gamot siya nun. At saka alam naman niya na may importante akong inaasikaso. Tumanda ka na nga lang, sinungaling ka pa rin. Ano ba ang problema ng matandang yun? Hindi ko alam kung paano siya nakasundo ng asawa ko dahil sa ugali niya. Naging maayos naman ang unang araw ko sa trabaho. Nakaalalay din sa akin si Juvie dahil alam niyang kakagaling ko lang sa sakit. Tahimik lang siya at bata lang sa akin ng 2 taon. Pero ramdam kong mabuti rin siyang tao gaya ng nanay niya. Pag-uwi sa bahay, nadatnan ko na si Dante. Agad niya akong sinalubong at nakangiti pa. Hindi ko siya pinansin. Ang mga anak ko lang ang niyakap ko na sumalubong sa akin. Kinumusta naman ang asawa ko ang unang araw sa trabaho ko. Ayos lang naman. Kumain na pala kami ng mga bata. Ipaghahain na kita ng hapunan mo. Siguradong pagod ka at gutom. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kaya ko naman Hayaan mo na akong pagsilbihan ka. Dapat, inalagaan mo ko nung may sakit ako. Hindi ngayon na kaya ko nang kumilos mag-isa. Hindi ko naman kasi alam na malala pala ang sakit mo Hindi ka naman kasi nagkakasakit dati. Bulag ka ba? O wala lang pakiramdam? Kita mo na nga noon na nanginginig ako sa ginaw at halos hindi ako makatayo. Sa paningin mo, hindi pa rin yun malala? Mas inuna mo pa ang pagpunta sa kapatid mo. Hindi ko kasi mahindian ang kapatid ko. Meron kasi siyang hinihinging pabor sa akin Nakasabay ko nga pala ang hipag mong si Jean nung pauwi. Lumuwas din pala siya. Tinatanong niya kung bakit daw kita pinaalis dito sa bahay. Yun pala ang dinahilan mo sa kanila. Kaya hindi ka umuwi ng ilang araw. Ha? Nagawa mo pa talagang magsinungaling? Habang ako, hirap na hirap dito sa bahay. Mali lang sila ng intindi sa sinabi ko. Tumigil ka na nga! Sawang-sawa na ako sa kasinungalingan mo. Aasikasuhin na lang kita ngayon dahil alam kong pagod ka sa trabaho. Kahit hindi na. Tutal, wala ka namang pakialam sa akin. Huwag naman sanang lalaki ang ulo mo porke may trabaho ka na ngayon. Walang kinalaman ang pagkakaroon ko ng trabaho kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Kaya ako nagagalit dahil dyan sa ugali mo. Ano pa kaya ang matutuklasan ko sa pag-uugali mo, ha? Alam mo, ang mabuti pa, ipakita mo na para hindi ako nagugulat. Wala akong tinatagong ugali sa'yo. Ako pa rin naman to na asawa mo. Siguro kung ano-anong paninira ang sinabi ni Aling Elay sa'yo, no? Walang masamang sinasabi yung matanda sa akin. Nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil siya ang nagiging karamay ko. Imbis na ikaw sana na asawa ko. Mukhang nakuha niya na ang loob mo. Mag-iingat ka pa rin sa kanya. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Sa totoo lang, sa bawat sinasabi mo, hindi ko na alam kung dapat ko pa bang paniwalaan yan. Iniwan ko na lang si Dante sa sala. Pumasok ako sa kwarto at tinanong ang mga anak ko sa ginawa nila maghapon habang wala ako sa bahay. Pakiramdam ko kasi mas nakakapagod na makipag-usap sa asawa ko. May 1 oras din ako nakipagkwentuhan sa mga bata bago lumabas para kumain. Pagkatapos inasikaso ko naman ang mga uniform nila.
Nakakaramdaman ako ng pagod pero ang pagiging ina kasi, hindi natatapos ang gawain. 1 linggo na ako nagtatrabaho at napapansin kong maasikaso si Dante sa amin ng mga anak ko. Hindi ko naman siya gaanong kinakausap dahil alam kong meron siyang motibo sa pagiging mabait niya. Nung pag-uwi ko nung gabi, naabutan ko ang mga nagkalat na basyo sa harapan ng bahay. Wala na akong nagawa kundi kausapin siya. Dito pa talaga kayo nag-inuman ng mga kaibigan mo? Huwag mo nang ipagkaila ha, dahil sa mga basyo ng bote ng alak sa labas. May karapatan naman ako magdala ng mga kaibigan dito ah. Alam mo, Dante, hindi naman kita pinagbabawalan na magsama ng mga kaibigan sa bahay na to. Pero ibang usapan na kapag dito kayo iinom. Alam mo naman na noon pa, ayaw ko ng ganun eh. Wala namang ginawa mga kaibigan ko dito kundi uminom eh. Masyado mo naman silang pinag-iisipan ng masama. May anak tayo na dalagita. Hindi mo ba yun naiisip? Ano naman ang tingin mo sa kanila, mga manyakis? Iniingatan ko lang ang anak natin. Kahit nung nasa Maynila tayo, alam mong hanggat maaari, ayokong magdadala ka ng kainuman mo sa bahay ko. Baka nakakalimutan mo, bahay ko ito at wala kang karapatang bawalan ako sa ginagawa ko. Sarili mo lang talaga ang iniisip mo, no? Kung nag-aalala ka kay Alea, isama mo sa trabaho ang anak natin. Huwag mo lang akong bubungangaan sa sarili kong pamamahay. Alam mo, habang tumatagal, lalo akong napapaisip kung tama ba na pinakasalan kita. Ang maganda lang naman na nangyari sa pagsasama natin ay ang mga anak natin. Huwag mo sanang kakalimutan na 7 taong ko kayong pinagsilbihan. Nagtrabaho ko para sa inyo. Walang natira sa akin nun. Hindi ko nakakalimutan yon, Dante. Puro ka lang pala pakitang tao sa harapan ng pamilya ko at ibang tao para masabi na mabuti ka. O ngayon na tayo-tayo na lang ang nandito, ipinakita mo na ang tunay mong kulay. Wala akong pakialam kung yan ang gusto mong isipin. Ngayon, maniningil naman ako. Ikaw naman ang magsilbi sa akin. Dapat higitan mo mga ginawa ko sa inyo noon. Kung ayaw mo naman pala ng obligasyon, sana hindi ka na lang nag-asawa. Habang buhay ka na lang sana nagpakabinata. Malaya ka pang makapambabae. Sana nga, gano'n na lang ginawa ko eh. Di sana ngayon wala akong bungangerang asawa. Siya pa ang may ganang talikuran ako at naglakad palayo. Pakiramdam ko mas pagod ako kapag umuwi. Pero kailangan ko pa ring umuwi alang-alang sa mga anak namin. Nasundan pa uli ang pag-inom ng asawa ko sa bahay kasama ang kapatid at mga kaibigan nila. Laging nagsusumbong sa akin ang panganay namin. Tuwing nalalasing nga daw ang mga kainuman ng ama, iba raw ang tingin nila sa anak kong babae na nagpaalarma sa akin. Pinigilan ko na lang ang sarili ko na kumprontahin si Dante. Alam ko kasing wala ring mangyayari. Kahit nahihiya ako, nakiusap na lang ako kay Aling Elay. Ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit ako kinakabahan. Naiintindihan ko ang takot mo, Iha. Wala namang problema kung dumito na muna ang mga anak mo eh. Sunduin mo na lang pagkagaling mo sa trabaho. Pasensya na po talaga sa abala, Aling Elay ah. Wala na po talaga akong naiisip na ibang paraan eh. Pagod na rin kasi akong makipagtalo kay Dante. Hindi naman niya kasi ako pinapakinggan. Eh hanggat nasa poder niya kayo, hindi ba tatapos ang paghihirap niyo mag-iina? Kaya nga po eh. Kung pwede ko nga lang hilahin pabalik ang panahon, ginawa ko na. Hindi sana ako pumayag na umuwi kami rito. Lagi talagang nasa huli ang pagsisisi. Pero ang mahalaga naman, natututo tayo sa bawat maling desisyon na ginagawa natin. Ay, oo nga po. Kung malalaman lang ng pamilya ko ang sitwasyon namin dito, baka sermon na ang inabot ko.
Kung ako lang ipapaalam ko sa kanila ang sitwasyon nyo rito. Kumukuha lang po ako ng tiyempo kung paano ko sasabihin sa kapatid ko. Yung kapatid ko kasing si Myra ang tumatawag sa akin. Ngayon nga, dumalang ang pagtawag niya dahil abala siya sa trabaho niya. Basta kung anong kailangan mo, nandito lang kami ng asawa ko para tumulong. Kumusta nga pala ang trabaho mo? Hindi ka pa nakakapagkwento. Okay naman po. Sa umpisa nangangapa ako. Pero laging nakaalalay sa akin ang anak ninyong si Juvie. Sinabi ko kasi sa kanya ang sitwasyon nyo. Naaawa nga siya at nagagalit kay Dante. Sabi nga niya, hindi pa rin daw pala nagbabago. Nagtataka nga ho ako kung bakit hindi ko nakita ang ganong pag-uugali niya noon. Hindi kaya nagayuma ka niya? Para makita mo lang ang mga magaganda niyang katangian? Pasensya na po kayo Hindi kasi ako naniniwala sa ganyan Minsan ang taong nagayuma, hindi talaga naniniwalang nagagayuma na pala sila. Sa totoo lang po, unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mula nang ipakita niya na wala siyang pakialam sa amin ng mga anak niya. Ganun talaga. Pagbutihin mo na lang ang trabaho mo para makaipon ka. Malay mo, hindi mo na pala kailangan bumalik ng Maynila. Baka dito pa lang maging maayos na ang buhay nyo. Kailangan lang na umalis kayo sa bahay ni Dante. Ganun na nga po. Si Dante lang talaga ang problema. Pero hindi niya aaminin. Kaya tama lang. Naiwan namin siya ng mga bata. Bago pumasok, binilinan ko muna ang mga anak ko na kinaaling Elay na lang sila tumuloy mamaya pagkagaling sa eskwelahan. At dun ko na lang sila pupuntahan. Ang panganay ko walang tanong. Ang bunso ko lang ang maraming inuusisa. Mabuti na lang ang kuya na lang niya ang nagpaliwanag sa kanya. Dahil kung ako pa, baka malate pa ako sa trabaho. Ilang araw na nandun lagi ang mga anak ko kina Aling Elay. Natutuwa naman sila dahil para na rin daw sila nagkaroon ng lola sa katauhan ng matandang babae. Pag-uwi ko sa gabi, marami pa rin ako nadat na nabasyon ng mga bote sa labas ng bahay. Hindi na lang ako nagsasalita para walang gulo. Ang mahalaga sa akin, panatag ang loob ko habang nasa trabaho ako. Aling Elay, O Dante, napadalaw ka. bakit ba laging nandito sa inyo mga anak ko? Sa akin sila'y pinagkatiwala ng asawa mo Binabayaran ba kayo ni Rowena para bantayan ang mga anak namin? Hindi naman. Tulong ko na lang yun sa kanya habang nagtatrabaho siya. Malalaki na ang mga anak natin. Hindi nyo na sila kailangan bantayan pa. Kapag dito sila dumiretso mamaya, pauwiin nyo na ha. May sarili naman kaming bahay. Hindi nila kailangan pumunta dito sa inyo. Ang kausapin mo ang asawa mo. Hindi ko pwedeng hayaan na lang na umuwi sa inyo ang dalawang bata. Kapag may nangyari sa kanila, siguradong ako mananagot kay Rowena. Walang masamang mangyayari sa kanila sa bahay namin. Nandun naman ako Oo nga. Pero hindi mo naman sila iniintindi. Huwag na kayo makipagtalo. Pauwiin nyo na lang ang mga anak ko. Nakakahiya na dito pa sila tumatambay. Ayaw nga ni Rowena dahil araw-araw na lang may umiinom sa inyo O ano naman sa inyo? Nakalimutan mo na ba? Yung dalawa mong kainuman may kaso ng panggagahasa nun sa menor de edad. Wala ka ba talagang pakialam sa kaligtasan ng anak mong babae, ha? Matagal na nangyari yun. Hindi nyo na kailangang ungkatin pa. May dahilan talaga para mag-alala si Rowena. Siguro kayo nagsabi kay Rowena tungkol sa dalawa kong kaibigan Kaya napraning na naman siya. Wala pa akong sinasabi na kahit ano kay Rowena. Ayoko na kasing dagdagan pa ang pag-aalala niya Kung ipipilit mo ang gusto mo, sasabihin ko na lang sa kanya. Lalo nyo lang kaming pinag-aaway na mag-asawa
Oras na lumala ang alitan namin. Walang dapat sisihin kundi kayo. Alam mo, ikaw mismo ang problema. Ayaw mo magpakaayos. Bakit hindi ikaw ang magtrabaho sa halip na ang asawa mo? Ayaw mo namang intindihin ng mga anak nyo. Tapos ngayon nagagalit ka na may ibang tao nag-aasikaso sa kanila. Huwag na kasi kayong makialam sa amin. Labas na kayo sa pamilya namin. Ang tanda nyo na. Pakialamera pa kayo. Nangingiling na lang si Aling Elay na pumasok sa loob ng bahay nila nang makaalis ang asawa ko. Hindi na rin niya binanggit ang pagpunta doon ni Dante nang dumating ako para sunduin ng mga bata. Dumating naman ang araw ng sahod ko. Walang kasing sayang nararamdaman ko at sa wakas nakahawak na rin ako ng pera. Hindi man yun kalakihan pero bunga yun ng sipag at pagtitiis ko na hindi makasama ang mga anak ko. Namili na agad ako ng mga kailangan at nagtabi na rin ako. Habang naglilinis nga ako, dumating naman si Mang Pancho. Ang biyudong may-ari ng malaking tindahan sa lugar namin. Kayo ho pala, Mang Pancho. Ano ho ang sadya nyo? Nandiyan ba ngayon si Dante? Ay, natutulog pa po eh. Mahalaga ba ang sadya nyo? Gigisingin ko siya. Kahit hindi na iya, sa'yo ko na lang sasabihin ang sadya ko. Nung isang araw ko pa kasi siya sinisingil sa mga utang niya sa tindahan. Ano po ang utang niya sa inyo? Puro alak at saka meron ding pulutan. Ang ibig niyo hong sabihin, yung mga nakita ko na napakaraming basyo ng alak dito sa labas ng bahay namin, puro utang yun lahat? Ganun na nga. Wala naman ho siyang trabaho. Sana ho, hindi niyo na pinautang. Sabi niya kasi ikaw ang magbabayad dahil may trabaho ka naman. Oy, paano yan? Laki pa naman ang nakuha niya sa tindahan ko. Kakausapin ko po siya ngayon at papupuntahin sa tindahan niyo. Sa totoo lang, kakaumpisa ko lang sa trabaho at nagbabayad din ako ng utang. Pasensya ka na iya. Alam mo namang maliit lang ang tubo sa tindahan Alam ko naman ho yun. Kaya nakikiusap ako na huwag nyo na siyang pautangin sa susunod. Mabuti na lang mabait si Mang Pancho at napakiusapan ko. Nalula din kasi ako sa sinabi niyang utang ni Dante. Kung ako magbabayad nun, wala nang matitira sa sahod ko. Nang makaalis sa matandang lalaki, pumasok naman ako sa bahay. At saktong kababangon lang ni Dante sa higaan. Sumulyap lang siya sa akin bago pumunta ng kusina. Sinundan ko naman siya at matinding pagtitimpi lang ang ginawa ko para hindi siya masigawan. Galing dito si Mang Pancho. Naniningil ng utang nyo sa tindahan niya. Ha? Galing siya rito? Ang aga naman niya maningil. Ang laki ng utang mo, Dante. Puro alak at pulutan. Sinabi ko na pupunta ka sa kanya pagkagising mo. Bakit mo naman sinabi na pupunta ako? Wala naman akong balak pumunta doon ngayon. Ibig sabihin, wala kang balak magbayad ng utang? O baka naman ako na naman ang isinangkalan mo na magbabayad ng utang mo? Di ba kakasahod mo lang kahapon? Di bayaran mo muna. Pambaon ng mga anak natin at pamasahe ko sa pagpasok ang natitira sa sahod ko. Alangan naman na maglakad ako hanggang sa trabaho ko. Saan napunta yung iba sahod mo? Imposible namang naubos ka agad. Sa tingin mo kaya, hindi ako baon sa utang bago ako mag-umpisang magtrabaho, ha? Yun muna ang inuna ko at ang pangangailangan ng mga anak natin. Paano naman yung utang ko sa tindahan? Problema mo na yun. Puro ka kasi kayabangan. O kaya singilin mo yung mga kainuman mo. Kahit singilin ko sila, wala naman silang ibibigay dahil pare-pareho silang walang trabaho. Yun naman pala bakit ka umutang? Na lahat pala kayo walang pambayad. Akala ko kasi... Akala mo na ano? Babayaran ko ang mga utang mo, ha? Bahala kang dumiskarte kung paano mo mababayaran si Mang Pancho. Ang dami ko nang iniisip. Huwag mo nang dagdagan pa. Araw-araw pa rin akong kinukulit ni Dante na bayaran ko ang utang niya sa tindahan ni Mang Pancho. Pero hindi ko siya pinapansin.
Hanggang sa nabalitaan ko na lang na isinanla niya ang motor niya para makabayad. Sa laki kasi ng utang niya, binantaan na siya ng matanda na ipapabarangay. Mula nang mawala ang motor niya, mas lalo naging mainitin ang ulo niya. Lagi siyang nakasinghal kahit sa mga anak namin. Lalo na tuloy lumayo ang loob nila sa ama nila. Kahit ako hindi na nakapagpigil na hindi siya pagsabihan. Hoy Dante! Huwag mo ang pinagbubuntunan ng init ng ulo ang mga anak natin. Kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Masaya ka na ba na nawalan ako ng motor, ha? Bakit parang ako pa ang sinisisi mo? Ikaw ang araw-araw nangungutang ng alak dun sa tindahan. Tapos wala ka naman palang pambayad. Ang hirap mo naman kasing pakiusapan eh. Ikaw itong mahirap umintindi. Gusto mo yata na magtrabaho ako para buhayin ka lang eh. Kung gusto mo palang magkapera, dapat magtrabaho ka. Paano pa ako mag-a-apply kung wala na akong motor? Bakit ako? Wala naman akong motor, pero nakahanap naman ako ng trabaho. Gusto mo lang yatang may motor para makabingwit ng babae na gagawin mo na namang kabet. Uungkatin mo na naman ba nangyari noon, ha? Tapos na yun. Oo, tapos na nga. Pero kahit kailan, hindi na yun mabubura sa isip ko. Bahala ka. Problema mo na yan. Kapag hindi ko natubos yung motor ko, wala talagang dapat sisihin kundi ikaw. Problema mo na kung hindi na matubos ang motor mo. Wala ka talagang utang na loob, no? Pagkatapos ng mga ginawa ko sa inyo, wala man lang akong mapala sa'yo. Wala kang karapatan na sumbatan kami. Dahil obligasyon mo yon bilang asawa at ama ng mga anak natin. Obligasyon mo rin na tulungan ako kapag nagigipit, hindi yung tinitikis mo ako. Bakit naman kita tutulungan sa bisyo mo? Mabuti sana kung nakinabang kami sa mga alak na inutang mo. Ay mula ngayon, wala na akong pakialam sa inyo. Kahit mamatay pa kayo sa bahay na to. Oh, tingnan mo yung lumalabas sa bibig mo. Ang sama talaga. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Noon pa, yan na talaga ang itinatago mong ugali. Alam mo, Dante, kung wala na rin naman patutunguhan itong relasyon natin, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Ah, ganon? Ay sige, umalis ka na ngayon. Ako pati nakakot mo ha. Lumayas ka dito sa bahay ko. Hindi mo ako kailangang ipagtulakan. Talagang aalis kami ng mga anak ko dito. Ngayon na! Ayaw na kita makita dito sa pamamahay ko. Pinagsisisihan ko na pinakasalan kita. Sana, nakinig na lang ako sa mga magulang ko noon. Wala na dito mga magulang mo. Walang kakampi sa'yo. Sino naman ang may sabi sa'yo na walang kakampi si Rowena? Ako at mga kapitbahay ang kakampi niya. Nagsama ka pa talaga ng mga alipores ha. Dahil sa'yo, nagkakagulo kami ng asawa ko. Ano? Masaya ka na ba ha? Ikaw mismo ang problema sa pagsasama niyo eh. Alam namin lahat yon. Mula nang iuwi mo ang mag-iina mo sa lugar na ito, puro sakripisyo na ang ginawa ni Rowena. Pasalamat ka nga na itataguyod niya ang pamilya niyo dahil wala ka namang buto para buhayin sila. Ang tanda mo na mahilig ka pa rin makialam sa problema ng iba. Akala mo naman may mapapala ka sa pakikialam mo. Tama na, Dante. Aalis na kami rito para wala ng gulo at manahimik ka na. Nang araw na yun, doon muna kami tumuloy kay Aling Elay. Habang naghahanap pa ako ng mauupahan naming mag-iina. Kailangan ko rin kasing kunin ang ilan naming gamit sa bahay. Gulong-gulo na ang utak ko ng mga sandaling yon. Ni sa panaginip, hindi man lang sumagi sa isipan ko na mararanasan namin yun ng mga anak ko. Tama ang kasabihan ng mga matatanda. Alam ng mga magulang ang makakabuti sa anak nila. Kung nakinig lang sana ako sa mga magulang ko, hindi na kami aabot sa ganito. Mabuti na lang hindi ko inaalis ang cellphone ko sa bulsa ng suot ko. Suko na ako. Nag-chat ako sa kapatid ko na kung pwedeng makausap ko ang tatay namin. Hindi siya online. Siguradong nasa trabaho pa siya ng mga oras na yon.
Nakapagdesisyon ka na ba na humingi ng tulong sa pamilya mo? Opo, sapat na siguro ang ilang taon na pagtitiis namin sa piling ni Dante. Tatanggapin ko na lang kung ano ang sasabihin nila sa akin. Tama naman kasi sila eh. Isang malaking pagkakamali na sumama ako sa kanya rito. Mabuti naman kung ganon. Magiging maayos na rin ang buhay niyo mag-iina kapag nakaalis na kayo rito. Sana mabasa agad ng kapatid ko ang chat ko sa kanya. Ayoko na talagang magtagal dito, Aling Elay. Papasok ka pa ba bukas sa trabaho mo? Opo, sayang din kasi ang araw eh. Oo nga. Tsaka mayayabot ka lang kapag nandito ka. Siguradong manggugulo ang asawa mo eh. Salamat nga po pala sa pagdating nyo kanina. Kung hindi dahil sa inyo, baka mas malala pa ang nangyari. Nagkukunwari lang matapang ang asawa mo pero isa siyang duwag. Siguradong nandun yun sa mga kapatid at nagsusumbong. Ang tanda na niya, pero para pa rin siyang bata na nagsusumbong. Ganun na nga. Huwag kang pasisindak sa kanya sa susunod ha. Lagi mo ipanakot sa kanya na kakampi mo kami. Nang gabing yun, tumawag ang kapatid ko. Bago pa ako makapagkwento sa kanya ng pinagdaanan namin, nauna na niyang sinabing may sakit ang inay namin. Hindi naman daw malala ang naging sakit nito at napacheck up na nila. Kailangan lang daw ng mahabang pahinga. Nag-alangan tuloy ako na magsabi pa ng problema. Baka makasama lang yun sa nanay namin. Kaya sinabi ko na lang na maayos ang lagay namin ng mga bata. Nakatingin lang si Aling Elay. Alam kong naiintindihan niya ako. Pinalipas ko muna ang ilang araw bago ko bumalik sa bahay. Naabutan naman ako ni Dante na nag-aayos ng mga gamit namin. Mahinahon niya akong kinausap para makipag-ayos. Kahit alang-alang na lang sa mga anak natin. Ayusin na natin ang problema. Hindi maaayos ang problema natin hanggat hindi ka nagbabago. At tingin ko, wala ka nang pagbabago. Magbabago na nga ako. Maghahanap na ako ng trabaho para dito ka na lang sa bahay at aalagaan na lang ang mga anak natin. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Dante. Kahit kailan, hindi na ako maniniwala sa'yo. Ikaw naman kasi, nagpapasulsul ka kay Aling Elay. Gusto lang niyang paghiwalayin tayong dalawa. Mabait si Aling Elay. Ilang beses ko nang napatunayan ang kabutihan niya na hindi ko nakita sa'yo. Bakit ba kasi mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin na ilang taon mo nang kilala? Tigilan mo na nga ako. Kahit kailan, hindi mo na ako makukumbinse sa mga sinasabi mo. Talaga bang babaliwalain mo na lang yung ilang taon nating pinagsamahan? Pagod na ako sa pag-intindi sa ugali mo. Buo na ang pasya ko. Babalik na kami ng Maynila. Kailan niyo planong umalis? Sa pagsahod ko, para may magamit kaming pamasahe ng mga anak ko. Ayoko nang humingi sa'yo. Baka isumbat mo pa. Hindi na kita pipigilan pa. Sana man lang hayaan mo kung makasama ko ang mga anak ko bago kayo umalis. Nakikiusap naman ako sa iyo na bumalik na kayo dito. Pagbibigyan kita. Pero hindi na mababago ang isip ko. Salamat, Rowena, at pinagbigyan mo ako. Umuwi pa rin kami sa bahay kahit alam kong tutol si Aling Elay. Sa ilang araw namin ulit sa bahay, nakita ko lahat ginagawa ni Dante para mahulog ulit ang loob ko sa kanya. Pero hindi na ako naniniwala sa mga kasinungalingan niya. Alam ko namang pagpapanggap lang ang lahat ng yun. Tumawag ang kapatid ko at gusto raw akong makausap ni Itay. Mabuti na lang wala si Dante. Meron siyang pinuntahan. Ang paalam sa akin, mag-a-apply daw siya ng trabaho. Kahit nasa malayo ka, nararamdaman ko meron kang pinagdadaanan. Hinihintay ko lamang na ikaw mismo magsabi. Tama po kayo, Tay. Hirap na po ako dito.
Hindi ko akalain na ganito pala ang ipaparanas sa amin ni Dante. Pagdating namin dito, bigla siyang nagbago. Baka ang ibig mong sabihin, ipinakita niya na ang totoong ugali niya. Ganun na nga po. Mabuti na lang, may mabait kaming kapitbahay na tumutulong sa amin dito. Dahil kung hindi, baka hindi ko na kinaya. Gusto mo na bang bumalik dito sa atin? Opo, Tay. Ako mismong susundo sa inyo ng mga apo ko sa lugar na yan. Hihintay ko lamang na lumakas ang inay mo. Makakapaghintay ka pa ba? Oo naman po, Tay. May trabaho din naman ako rito. Ano bang ginagawa ng asawa mo? Simula po nung umuwi kami rito, tinamad na siyang magtrabaho. Nagbuhay binata na lang siya at nagawa pa niyang mambabae. Hayop na lalaking yan. Noon pa alam ko nang meron siyang itinatagong ibang ugali. Kung ako lang po, kaya kong magtiis eh. Pero nahihirapan na rin ang mga anak ko. Lumalayo na nga ang loob nila sa ama nila eh. Konting tiis na lang kamo. Parating na ang lolo nila. Hihintayin na lang po namin kayo. Tay, huwag niyo na lang ipaalam kay inay ang sitwasyon namin dito ah. Ayokong mag-alala pa siya sa amin. Huwag ka mag-alala. Wala akong sasabihin sa kanya. Gumaan na ang pakiramdam ko pagkatapos namin mag-usap ni Itay. Alam ko anumang araw darating siya para kunin kami rito. Noon pa kapag may problema kami magkakapatid, si tatay lagi ang taga-ayos. Nang mga sumunod na araw, inabala ko na lang ang sarili ko sa trabaho at pag-aasikaso sa mga anak ko. Kahit todo papansin ng asawa ko, kibuin dili ko lang siya. Tuluyan na talagang nawala ang amor ko sa kanya. Mas mabuti pang maghiwalay na kami ng landas. Ayoko rin kasing makalakihan na lang ng mga anak namin ng ganitong klaseng pagsasama. Kinausap ko na rin ang mga anak ko. Gusto na rin nilang umuwi kami ng Maynila. Kailan nga pala ang day off mo? Sa 1 linggo pa. Bakit mo na itanong? Ay, yayayain ko sana kayo ng mga bata na mamasyal sa bayan eh. Ang tagal na rin nung huli tayong lumabas, di ba? Pwede naman. Kaya lang, saan ka naman kukuha ng perang panggastos natin? Eh di ba wala ka pang trabaho? Baka meron ka na itatabi dyan. Sabi ko na nga be, ang lakas ng loob mong magyaya, pero wala ka naman palang pera. Alam mo naman na meron akong pinaglalaanan ng pera ko eh. Para naman sa mga bata eh. Tsaka ko na sila ipapasyal kapag nakabalik na kami sa Maynila. Doon na lang ako babawi sa kanila. Akala ko pa naman, nagbago na ang isip mo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo na mababago ang isip ko kahit ano pang sabihin at gawin mo. Hindi kaya meron ka ng iba kaya ang dali para sa'yo na itapon ang pinagsamahan natin? Ibang klase ka rin eh, no? Ikaw itong nang babae. Tapos, ako ang pinagbibintangan mo ngayon. Baka kasi gumaganti ka sa akin eh. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko ang gumanti. As gusto ko na lang na lumayo kasama ng mga anak ko at magbagong buhay. Eh, gusto ko pa sanang ayusin ang pagsasama natin kahit alang-alang sa mga bata. Kinausap ko na ang mga anak natin at pinaliwanag ang sitwasyon at naiintindihan nila. Natural na susunod sila sa'yo dahil ikaw ang nanay nila. Lumayo na ang loob nila dahil na rin sa ipinapakita mo sa kanila mula nang tumira tayo rito. Magbabago na ako. Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo, Dante. Hindi ka na magbabago kasi yan na talaga ang ugali mo.
Lumabas na ang tunay mong kulay. Sinubukan pa akong suyuin at hawakan ni Dante. Pero umiwas lang ako at mabilis na lumayo. Kapag nasa bahay ako, mga anak ko lang ang inaasikaso ko. Kasama pa naman siya sa pagkain namin. Pero hindi ko na siya pinagsisilbihan gaya ng dati. Nung dumating ang day off ko, kami na lang ng mga bata ang namasyal. Pag uwi namin sa bahay, naroon ang kuya ni Dante. Masama ang tingin niya sa amin. Nagmamano ang mga anak ko sa kanya pero hindi man lang niya inabot ang kamay niya. Inutusan ko na lang ang mga bata na pumasok sa kwarto nila. Tama nga pala ang sumbong ng kapatid ko sa amin. Binabaliwala mo na sa sarili niyang pamamahay. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa inyo. Dahil alam ko na kapatid nyo pa rin ang paniniwalaan nyo. Umayos ka ha. Wala ka sa Maynila para umasta ka ng ganyan dito sa lugar namin. Kaya nga babalik na kami ng mga anak ko sa Maynila. Iiwan ko na ang kapatid mo. Ikaw pa itong matapang? Dahil ba sa may trabaho ka na? Tumapang ako dahil na rin sa ginagawa ng kapatid mo. Kung ano man ang sumbong niya sa'yo, wala akong pakialam. Sanay na naman ako sa mga kasinungalingan niya para lang luminis ang pangalan niya. Talaga palang matapang ka ha? Tama na kuya. Mabuti pa umuwi ka na lang. Kami na lang ng asawa ko mag-uusap. Huwag kang pumayag na gawin ka lang tau-tauhan ng babaeng to. Sinabi ko naman sa'yo kuya. Mahal ko ang pamilya ko. Sus, bait-baitan na naman. Hoy, ikaw na babae ka, umayos ka. Hindi mo pwedeng gawin sa kapatid namin ang ginagawa mo sa kanya sa Maynila. Sige na kuya. Ako na lang ang pupunta sa inyo sa ibang araw. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Ano na naman bang kasinungalingan ang sinabi mo sa kapatid mo? Sinabi mo ba na inaapi kita nung nasa Maynila pa tayo? Kaya naisipan mong umuwi dito para makalaya? Ang galing mo naman. Sumama lang kasi ang loob ko na hindi niyo ako isinama sa pamamasyal niyo. Kaya siniraan mo na naman ako sa kapatid mo. Para ako ang magmukhang masama, ganun ba? Nainis lang talaga ako. Alam mo, kahit kailan talaga, makasarili ka. Tapos sasabihin mo, magbabago ka na. Hindi na yun mangyayari. Sa palagay mo kaya makakaalis pa kayo dito? Ha? Hindi papayag ang mga kapatid ko. Sa tingin mo kaya, hindi kami tutulungan ni Aling Elay na makaalis, ha? Lagi ka na lang nakadepende sa matandang yun. Tandaan mo sana na ako pa rin ang asawa mo at mas matagal ang pinagsamahan natin. Habang nasa bayan kami, tumawag si Itay at sinabi sa 1 linggo pupunta na siya para sunduin kami. Sa mga susunod na araw, magpapaalam na rin ako sa amo ko at sa mga naging katrabaho. Nakakaramdam din ako ng lungkot dahil alam kong hindi ko na sila makikita. Pero ganun talaga ang buhay. May mga taong dumarating at umaalis sa buhay natin. Ang mahalaga naman, hindi natin sila makakalimutan na naging parte din sila ng buhay natin. Ay, mamimiss ko kayo ng mga bata. Kami rin naman po, Aling Elay. Lagi ko pa rin naman kayong kukumustahin eh. Nagpaalam ka na ba sa trabaho ninyo? Bukas na po ako magsasabi. Iiwan mo pa ba ang mga anak mo dito bukas? Sa bahay na lang po sila. Nakiusap kasi si Dante na kung pwede, makasama niya ang mga anak namin. Wala rin namang pumupunta doon para uminom eh. Di ka ba pinipigilan ni Dante? Nagmamakaawa po. Pero dahil sa ginagawa niya, mas lalo kong gustong makalayo sa kanya. Bata ka pa naman. Makakahanap ka pa ng masigit sa kanya. Ay, naku po, Aling Elay. Wala na akong balak maghanap ng panibagong sakit ng ulo. Sapat na sa akin, nakasama ko ang mga anak at pamilya ko. Mabuti ka talagang babae at ina ng mga anak mo. Hangad ko ang kaligayahan ninyong mag-iina. Ilang araw na akong kinakabahan. Hindi ko alam kung dahil ba to sa nalalapit na pagdating ng tatay ko. May mga gabi ring nagigising ako at parang naiiyak.
Naisip ko na lang na baka dahil ito sa mga naranasan namin sa lugar na to. Huling araw ko na nun sa trabaho. Ibinigay na rin sa akin ng ilang araw na sahod ko. Maaga na ako nagpaalam para pagdating ni Itay handa na lahat ng mga gamit naming mag-iina. Umuwi rin ako ng maaga nun kaya hindi ko kasabay si Juvie. Habang daan matinding kaba ang nararamdaman ko. Malapit na ako sa amin nang makita ko na maraming tao sa tapat ng bahay namin. Umiiyak si Aling Eli habang tulala lang sa isang tabi ang anak kong si Julius. Rowena, salamat naman at dumating ka na, iha. Bakit po kayo umiiyak? Julius anak, nasaan ang kapatid mo? Wala na si Alea. Nalunod siya sa ilog kanina. Ano? Paano nangyaring napunta sila sa ilog? Hindi ko sila hinahayaan na pumunta roon dahil hindi naman marunong lumangoy ang mga anak ko. Isinama sila ni Dante para maligo. Hindi! Ang anak ko! Hindi totoong wala na ang bunso ko! Gusto ko siyang makita! Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Dinala na siya sa morgue. Sasamahan na kita. Sa morgue ko na pinuntahan ng anak ko. Hindi ko matanggap na wala na siya. Paulit-ulit ko siyang ginigising at kinakausap. Pero hindi talaga panaginip ang lahat ng to. Wala na ang anak ko dahil yun sa kapabayaan ng kanilang ama. Hanggang sa burol hindi pa rin nagpapakita si Dante. Dumating ang mga kaanak niya pero pinagtabuyan ko silang lahat. Hindi ko sila kailangan. Doon sila kumampi sa kapatid nila na siguradong gumawa na naman ng kasinungalingan. Ayon sa kwento ni Aling Eli, ibang tao pa raw ang naghanap sa katawan ng anak ko na inanod. Nasa harapan ako ng kabaong ng anak ko habang umiiyak na may biglang humawak sa balikat ko. Paglingon ko si Itay yon na malungkot na nakatingin sa apo niya. Sana hindi na lang ako pumasok sa trabaho. Hinintay ko na lang sana kayo. Napigilan ko pa sanang malagim na pangyayari. Walang ibang dapat sisihin kundi ang asawa mo. Hindi ako papayag na hindi siya magbayad. Hindi pa rin siya nagpapakita hanggang ngayon. Napakatuwag niya. Hindi may lilibing ang apo ko nang hindi ako naniningil. Tay, alam ko po ang nasa isip niyo. Huwag niyo nang ituloy yan. Masama po ang maghiganti. Hindi mo ako mapipigilan sa gagawin ko. Pero tay, Dito ka na lamang sa tabi ng anak mo. Huwag mo siyang iiwan. sobrang masakit po yung nangyari. Pero kahit kailan, hindi sumagi sa akin na hilingin yan sa inyo. Dahil mabait ka, pero hindi ako. Patawarin mo ko, anak. Kung darating ang panahon na sisingilin ako sa ginawa ko, maluwag ko yung tatanggapin. Dahil mabait ka, pero hindi ako. Patawarin mo ko, anak. Kung darating man ang panahon na sisingilin ako sa ginawa ko, maluwag ko yung tatanggapin. Hindi na siguro pinapatulog ng konsensya ang asawa ko kaya sa ikatlong araw ng burol dumating siya. Lahat ng mga mata nakatuon sa kanya habang nakayuko. Mag-isa lang siyang naglalakad papunta sa kabaong ng anak namin. Nagawa mo pa talagang magpakita rito, ha? Anak ko rin si Alea. May karapatan din akong makita siya. Yan lang ba ang sasabihin mo? Hindi man lang kita nakitaan ng pagsisisi sa kapabayaang ginawa mo. Aksidente lang ang nangyari. Hindi ko ginusto na malunod ang anak natin. Ang sabihin mo, wala kang pakialam. Noon pa man, Dante. Alam mo nang hindi marunong lumangoy ang mga anak natin. Tapos yayayain mo sa ilog. Isa ka pa namang duwag. Bakit hindi mo siya sinagip, ha? Sabi ng anak natin,
Nakatingin ka lang daw! Hindi totoo yan. Kaya pala ibang tao pa ang naghanap sa katawan ng anak natin. Habang ikaw, hindi na mahagilap. Pagmasdan mo na ang anak mo. Dahil yan ang huling sandali na makikita mo siya. Tay, nandito po pala kayo. Kaya ako nandito para sunduin ang mag-iina. Hindi ko akalain na itong dadatnan ko. Aksidente lang po ang nangyari. Hindi ko kagustuhan. Hindi mo na lang sana inuwi ang mag-iina mo kung lalabas din pala ang tunay mong pagkatao. Wala na po akong balak na pigilan si Rowenang umalis. Dahil wala nang apo ko kaya wala ka ng balak. Kung hindi niyo po gusto na makita ko dito, aalis na lang ako. Nakakailang hakbang palang palayo si Dante na milipit na siya sa matinding sakit ng tiyan. Napaluhod pa siya dahil sa matinding sakit. Ilang sandali lang sumuka na siya ng dugo na may kasamang napakaraming uod na gumagalaw pa. Napasigaw na lang ang mga nandun. Itinaas pa ng asawa ko ang kamay niya na parang humihingi ng tulong. Pero walang nangahas na lumapit. Muli siyang sumuka ng dugo at mas maraming insekto na ang kasama. Pinilit niyang tumayo pero muli siyang nabuwal sa lupa. Kada bubuka ang bibig niya lumalabas ang napakaraming insekto gaya ng mga ipis. Namanas din bigla ang buo niyang katawan. Hanggang sa sumabog siya na parang lobo. Halos bumaliktad ang sikmura ng mga nakasaksi. Dahil kinakain pa ng mga insekto ang utak nito. Nasindakan lahat sa kababalaghang nakita nila ng gabing yon. Pwede ba kita makausap ng sarilinan? Tungkol po ba sa nangyari kay Dante? Oo, iha. Alam naming barang ang nangyari sa kanya. Naging napakalupit na naging kamatayan niya. Pero huwag kang mag-alala. Mananatiling pikom ang bibig ng mga nakasaksi sa nangyari. Salamat po sa mga tulong niyo sa akin. Lalo na po sa pag-aasikaso ng mga dokumento kung paano maililipat ang labi ng anak ko sa Maynila. Mas gusto ko po kasi na sa amin siya ipalibing. Naiintindihan naman kita, iha. Mag-iingat kayo, ha? Sana lagi mo ko maalala na tawagan. Mahigpit ko pang niyakap si Aling Elay. Alam kong may hinala siya na tatay ko ang may kagagawan sa nangyari kay Dante. Pero pinili niyang manahimik na lang at wag nang magtanong. Mula sa malayong probinsya ang aking ama. Ang kaalaman niya sa barang na mana pa niya sa kanyang mga ninuno. Buong pamilya namin alam ang lihim na yun ni Itay. Alam kong hindi tama ang ginawang paraan ng paghihiganti ni Itay. Pero sino ko para husgahan siya? Na alam kong nasasaktan rin sa pagkawala ng pinakamamahal niyang apo. Hanggang ngayon masakit at nagluluksa pa rin ako sa pagkamatay ng bunso ko. At alam ko habang buhay ko na itong dadalhin sa puso ko. Sa mga katulad kong ina na nawalan ng anak, huwag tayong mawalan ng pananalig sa may kapal. Mas lalo pa nating tatagan ang ating mga sarili. Walang kasing sakit mawalan ng mahal sa buhay. Pero lahat tayo dun patungo. Sadyang tapos na ang misyon nila sa lupa kaya kinuha na sila. Hiram lang ang buhay natin. Sa mga pagsubok na dumarating sa atin, lagi pa rin piliin na magpakabuti. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagkakataon na maibahagi ang aking karanasan sa inyong channel. Wakas. Karma sa pabayang asawa. Nanghihina